Hukbong sandatahan ng Iran na kompromiso matapos maisulong ang ceasefire kamakailan lang sa pagitan ng Israel at ng Islamic Republic. Ilang araw mula nang maggantihan ng dalawa, lumabas ang isang audio hinggil sa usapan ng Iran military at ng Mossad. Habang patuloy ang pagdiriwang sa Tehran dahil sa umano'y victory ng rehimeng Ayatollah laban sa administrasyon ni Netanyahu, sa likod ng kasiyahan, meron palang nagaganap na hindi nila nalalaman. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isa-isa ang kinakausap ng Mossad ang mga general ng Iran at ang usapan ay magbabago sa kasaysayan ng bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Nang inilunsad ng Estados Unidos ang tinawag na Operation Midnight Hammer laban sa tatlong pangunahing nuclear site ng Iran, ang Fordow, Natanz at Isfahan. Sinundan ito ng samot-saring kaganapan. Gamit ay ilang B-2 Spirit stealth bombers na may dalang mga 14 na GBU-57 massive ordnance penetrator bombs upang pasabugin ang mga underground nuclear facilities ng Islamic Republic. Ayon sa Pentagon, ang operasyon ay tumagal lamang ng mga kalahating oras. Matapos ang pagbomba, pinahayag na completely and totally obliterated ang mga tinarget. Bagamat maraming lumabas na kwento sa social media na kesyo na ilipat daw ang mga uranium sa ibang lugar, ano't ano pa man, gumanti ang Iran. Ika-23 ng Hunyo, naglunsad ang Iran ng missile attack sa Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ito ang tugon ng Iran sa mga pag-atake ng Amerika. Sinabi pa na ang bilang ng missiles na pinalipad ng Iran ay pareho sa bilang ng missiles na ginamit ng Amerika sa kanilang nuclear facility. Sa mga lumabas na video mula sa Qatar, nasilayan sa madilim na kalangitan ang mga pasabog na kumukuti-kutitap habang nag-iiwan ng maliwanag na bakas sa lawak ng gabi. Nang ito'y matapos, nagdiwang ang buong Iran dahil sa kanilang malupit na paghihiganti. Pero may isang problema. Matapos ang pagpapalipad ng mga missiles sa airspace ng Qatar, kumalat ito sa buong Islamic Republic na tagumpay umano ang kanilang higanti laban sa mga Amerikano. Ayon sa ulat, nalumpo ang puwersa ng Estados Unidos sa Al Udeid Air Base dahil daw sa lakas ng mga pasabog ng rehimeng Ayatollah. At dulot na rin ng matinding hilakbot at pagkagimbal, nagmakaawa daw ang Israel na magkaroon na ng isang ceasefire dahil daw hindi na nila kayang lumaban. Ikinalat ang balitang ito sa buong republika. Ipinakita pa nga ang naganap sa Qatar noong gabing iyon habang nagtatakbuhan sa takot ang mga sibilyan at naghihiyawan ng malakas na parabang Armageddon ng Biblia ang dumating at heto na ang kanilang huling paghukom. Kinabukasan, ibinalita sa TRT matapos ang sinabing paghihiganti na nagdiwang ang mga Iranian sa kanilang tagumpay sa 12 araw na pakikipaglaban sa Israel. Sinabi na libo-libo mga taga-roon ang nagsilabasan sa kalsada upang makipagdiwang sa pagkapanalo ng rehimen laban sa mga Israeli. Makikita yung mga nagwawagayway ng kanilang bandila at mga banners
sa kapital na Tehran. Nagsasayawan yung iba, nag-iiyakan sa sobrang kagalakan. Kumpirmado ito sa Al Monitor News na nagdiwa nga ang mga Iranians sa kanilang tagumpay laban sa Israel. Laman ito ngayon ng balitaan sa buong gitnang silangan. Subalit sa likod ng selebrasyon, may isang paghihinalang biglang umusbong. Matapos ang higanti ng Iran, may lumabas na balita mula sa First Post na nagbigay muna ng babala ang Iran sa Amerika na magpapalipad sila ng mga missile sa Qatar at ito raw ay isang simbolo. Marami ang nagtaka kung bakit sasabihin ng Iran ng mga Amerikano na aatake sila noong gabing iyon at sinabi pa na kung ilang missiles ang gagamitin bilang isang simbolo. Bakit kaya nagsabi bago umatake? Ganon din ang inulat sa The National na nagsabi nga ang Iran bago ito umatake sa base militar ng Estados Unidos sa Qatar. Marami ang naniniwala na gano'n naman talaga bago umatake ang isa ay nagbibigay ito ng babala sa kabila. Kung gano'n, bakit yung atake ng Amerika ay walang ibinigay na babala? Hindi lamang pagsabi ang ginawa ng Iran bago ito matake. Ibinulgar din kung ilan ang kanilang paliliparin at sinabing isang simbolo. Simbolo kaya ng ano? Sinabi din ito ng Al Jazeera, tagapagpahayag na may galit sa mga Israeli, na dahil sa babala mula sa Iran, nakapaghanda ang air defense sa Qatar at nasa lubong ang 13 missiles na pinalipad ng Iran. At nakita pa sa satellite ang pag-evacuate ng mga nakadestino sa Al Udeid Air Base. Katakataka nga naman na matapos bombahin ng 3 pinaka-iniingatang nuclear facility sa bansa, sinabi pa nga na lintik lang ang walang ganti. Ngayon, magsasabi sila kung saan sila titira at kung kailan. Marami ang nagduda sa naganap at marami ang nagsiyasat. Isang masinsinang usapan mula sa Mossad at isang general ng Iran ang naibulgar. سردار سلام علیکم. سردار سلام علیکم. داری؟ من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برات تو به پیشنهاد میکنم. اومد رو خط، بیارش رو خط. الان صدامو داری؟ گوش کن. من از کشوری زنگ زنم، به توضیح میدم. خوب گوش کن. من از کشوری زنگ زنم که 2 ساعت پیش باقری، سلامی، شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم، هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی، وگرنه تو الان تو لیست مایی. تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستی. با خاک تو، خانواده‌ات، بچه‌ات همه رو میزنی. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست. خب دارم بهت میگم، بهت پیشنهاد دادم. زنگ زدم بهت بگم 12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنیم. ما از این حکومت دست کشیدیم و نمیخوایم جونمون رو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمون رو 46 سال نابود کردن. فقط کشتن، فقط دزدیدن، فقط بردن، فقط دیکه کردن. Maririnig sa usapan ng dalawa na nagsabi ang isang Mossad agent na siya ay tumatawag mula sa isang bansang pinadala sina Bagheri, Salami, Shamkhani sa impyerno. Kung hindi ka pamilyar kung sino ang tinutukoy, ang tatlo ay mga matataas na opisyal ng IRGC at ng Iran military na pinaslang kamakailan lamang. Tapos sinabi pa ng Mossad na bibigyan ng general kasama ng asawa at ng anak nito ng 12 oras para lumisan. Sinabi ng Mossad sa general na nandito lang sila. Katabi niya, mas malapit sila kumpara sa ugat ng kanyang leeg. Itatak daw ito sa kanyang isip at sinabing, "May God protect you."
Nagbigay muli ito ng babala sa general na may 12 oras siya at i-record nito ang pagtakas ng kanyang pamilya para makumpirma ng Mossad na ito nga ay lumikas. Pinaalalahanan ng agent na lahat ng kanilang pinuno sa kanilang militar ay naging abo. Tumawag ito para bigyan ng general ng huling pagkakataon. Sa huli, mukhang sumang-ayon ng general sa hiling ng agent nang naipuslit ang recording. Natanggap ito ng press. Inulat ng Times of India na 20 may matataas na ranggo sa Iran military ang tinawagan ng Mossad upang bigyan ng isang matinding babala. Marami ang nagsasabi na lubusan ang napasok ng Mossad ang militar ng Iran at hindi lamang ang IRGC ngayon ang nagpapatakbo sa hukbong sandatahan ng bansa. Meron ng mga agent sa loob nito. Marahil ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit nakalabas ang ulat na gaganti ang Iran sa base sa Qatar. Hindi ito nagpalabas ng babala, ito ay nag-leak. Kaya pala sinabi rin na ito ay simbolo lamang upang ipamala sa mga taga-suporta ng rehimen na gumanti sila, pero sa totoo ay pakita lamang. Para nga naman hindi mabisto ang pagpasok ng Mossad sa hukbong sandatahan ng Iran. Dahil kung iisipin, hawak pa rin ni Ayatollah Ali Khamenei ang IRGC. Walang tinamaan sa Qatar, pero ikinalat na panalo ang Iran. Anong aral ang mapupulot dito? Nakompromiso na nga siguro ang hukbong sandatahan ng Iran. Ang paglabas ng audio recording ng Mossad at ng general ay nagpasabog sa tunay na dahilan kung bakit nagsabi ang Iran na maglulunsad sila ng missiles. Habang patuloy ang pagdiriwang sa Tehran dahil sa ikinalat na tagumpay, meron palang nagaganap na hindi nila lubusang nalalaman. Hanggat oblivious ang IRGC sa tunay na katayuan ng kanilang hukbo, maluwag na makakakilos ang Mossad sa loob. Hindi batang sabi, an enemy you cannot see is an enemy you cannot kill. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.